Kuya Val, napatawad na ba talaga si Dr. Love at ano na ang susunod na plano ni Dr. Love? Babalik ba siya sa kailan? Yan ang ating pag-usapan ngayon. Kamakailan nga ay nagbigay ng pahayag si Kuya Val kaugnay sa isyong kinasasangkutan niya at ni Dr. Love, at agad itong naging sentro ng diskusyon sa social media. Sa kanyang maikling mensahe, iginiit niya na wala siyang sama ng loob, isang linya na bagamat simple ay nagdulot ng sari-saring reaksyon mula sa publiko. Sa naging pananalita ni Kuya Val, kapansin-pansin ang kanyang pagiging kalmado at iwas sa anumang uri ng komprontasyon. Hindi siya nagdetalye ng mga pangyayari, hindi rin siya naglatag ng panig na maaaring magpalala ng sitwasyon. Para sa ilang observers, ang ganitong uri ng pahayag ay isang estratehiya upang hindi na madagdagan pa ang tensyon, lalo na sa panahon na mabilis kumalat ang opinyon at haka-haka online. Wala kaming samaan ng loob nito, Club. Ayaw niya ng mang-iking eh. Sabi sa akin ni Club, grabe ka naman, papabal, bakit naman ang tawag sa akin ay mang-iking? Gayunpaman, hindi naging pare-pareho ang naging pagtanggap dito ng netizens. May mga sumuporta sa kanyang naging desisyon, sinasabing mas mainam ang umiwas sa gulo kaysa patulan ito. Ayon sa kanila, hindi lahat ng isyu ay kailangang sagutin sa publiko, lalo na kung may posibilidad itong lumaki at makaapekto pa sa ibang tao. Sa kabilang banda, may mga nagpahayag din ng pagdududa. Para sa kanila, tila kulang ang naging paliwanag ni Kuya Val. May ilan na umaasang magbibigay siya ng mas malinaw na detalye upang maunawaan ang kabuuan ng isyu. Sa pananaw ng grupong ito, ang katahimikan ay maaaring magdulot ng mas maraming tanong kaysa sagot. Habang nagpapatuloy ang diskusyon, lumalabas ang iba't ibang interpretasyon sa naging aksyon ni Kuya Val. Para sa ilan, ito ay pagpapakita ng maturity at kontrol sa emosyon. Sa gitna ng isang sensitibong usapin, pinili niyang huwag magpadala sa init ng sitwasyon. Ang ganitong approach ay hindi madali, lalo na kung may pressure mula sa publiko na magpaliwanag o mag-react. Kasi ang nagbigay ng pangalan si Kalinga Prab, di man daw siya galit ni Kalinga Prab, wala man siya sama ng loob. Ngunit para sa iba, ang ganitong hakbang ay maaaring makita bilang kakulangan sa paninindigan. May paniniwala na sa ganitong mga pagkakataon, mahalaga ang pagiging transparent, lalo na kung may mga taong naaapektuhan o interesado sa nangyayari. Ang hindi pagsagot sa lahat ng tanong ay maaaring magbukas ng iba't ibang interpretasyon na hindi kontrolado ng taong sangkot. Ayon sa ilang social media analysts, ang ganitong sitwasyon ay karaniwan na sa digital age. Ang bawat pahayag, gaano man kaikli, ay sinusuri, binibigyan ng kahulugan, at pinapalawak ng publiko. Ang isang simpleng deklarasyon ay nagiging simula ng mas malawak na diskusyon na kadalasan ay lampas na sa orihinal na konteksto. Sa kaso ni Kuya Val, ang kanyang desisyon na panatilihing maikli at direkta ang kanyang mensahe ay maaaring isang paraan ng pag-manage ng sitwasyon. Sa halip na pumasok sa mas malalim na argumento, pinili niyang ihinto ang isyu sa isang punto na hindi na ito lalala. Ngunit dahil sa likas na katangian ng social media, hindi agad natatapos ang diskusyon. Samantala, patuloy pa ring hinahanap ng ilang netizens ang mas malinaw na sagot sa mga katanungan na umiikot sa isyu. May mga naniniwala na ang pagbibigay ng karagdagang detalye ay makakatulong upang maiwasan ang maling interpretasyon. Ngunit may mga nagsasabi rin na may mga bagay na mas mabuting manatili sa pribadong usapan. Sa mas malawak na pananaw, ipinapakita ng pangyayaring ito kung paano hinaharap ng mga public figures ang mga kontrobersya. May mga pumipili ng direktang sagot at detalyadong paliwanag, habang ang iba naman ay pinipiling maging maikli at maingat sa kanilang mga sinasabi. Walang iisang paraan na maaaring ituring na tama para sa lahat, dahil nakadepende ito sa sitwasyon at sa taong sangkot. Sa huli, hindi pa malinaw kung magkakaroon pa ng karagdagang pahayag mula kay Kuya Val o kay Dr. Love. Ngunit sa ngayon, ang kanyang sinabi na wala siyang sama ng loob ang nananatiling pangunahing punto ng usapan. Habang ang ilan ay tanggap na ito bilang sapat, ang iba naman ay patuloy na naghihintay ng mas malinaw na kasagutan.